Ito lang ang tanging lugar sa mundo kung saan ang tao ay nagtatayo ng bakod para sa mga alimango, hindi laban sa kanila. Taon-taon, milyon-milyong pulang alimango ang lumalabas mula sa kagubatan at naglalakad papunta sa dagat para mangitlog. Sobrang laki ng migrasyong ito na parang gumagalaw ang lupa. Ang problema, may mga kalsadang tumatama mismo sa dinaraanan nila. At dati ay libo-libong alimango ang nasasagasaan ng mga sasakyan nang hindi sinasadya. Kaya ang mga harang na nakikita mo ay hindi para protektahan ang tao, para protektahan ang mga alimango. Dahan-dahan nitong inaakay ang mga ito palayo sa mataong kalsada at papunta sa mga tunnel at tulay na pang-alimango lang, parang binibigyan sila ng sariling VIP lane. Sila rin ang tagalinis ng isla. Kung wala ang mga alimango, malulunod sa sarili nitong kalat ang kagubatan. Tingnan mo to. Akala mo naghahabi ng sweater ang makinang yan, pero ang totoo gumagawa siya ng gas liquid filter mesh at ang trabaho nito ay hulihin ang bawat patak ng moisture at dumi na lumulutang sa hangin. Sa unang tingin, parang maliit na textile mill nga siya, pero sa halip na sinulid, manipis na metal wires ang ipinapasok dito. Yung mga alon-alon na pattern na nakikita mo, ginawa talaga para pigilan ang maliliit na patak ng likido. Pero heto ang mahalaga. Hindi kayang mag-isa ng mesh nut to. Kailangan itong ikabit sa demister pad, at doon lumalabas ang totoong lakas nito. Sa loob ng mga industrial separator, ang demister pad ay parang hindi nakikitang metal na gate. Pinipilit na dumaan ang gas sa 3D mesh at habang malayang nakakalusot ang mga air molecules, ang mga liquid droplets naman ay napipigil at kumakapit sa metal strands. Nagbabanggaan ang mga patak, dumikit sa isa't isa, lumalaki, bumibigat, at sa huli ay tumutulo pababa sa collection area sa ilalim. Sa ganitong paraan, napipigilan ang mga makina na masira dahil sa corrosion o biglaang pagpasok ng maraming likido. Sa madaling salita, ang maliit na metal sweater na ito ang unang linya ng depensa ng modernong industrial systems. Bakit hinuhugasan ng mga mandaragat ang anchor chain kapag inaangat na ang angkla at bakit kailangang fresh water? Kapag nagbaba ng angkla ang isang barko, ang buong kadena ay nakababad sa tubig dagat ng ilang oras o kahit ilang araw at natatakpan ito ng asin, putik at mga lamang dagat. Kapag hinila pabalik sa barko ang kadena, lahat ng iyon ay sumasama. Kung hindi ito lilinisin, ang asin at iba pang dumi ay madadala papasok sa barko at maiipon sa loob ng chain locker kung saan unti-unti nitong kinakain at sinisira ang bakal. Kaya bakit fresh water ang ginagamit sa halip na mas madaling makuhang seawater dahil ang seawater mismo ang problema? Puno ito ng asin at kapag hinugasan gamit ang seawater, kumakalat lang ang asin. Kapag natuyo ang tubig, ang asin ay nagkikristal sa bakal at patuloy na humihigop ng moisture mula sa hangin. Nagdudulot ito ng palaging mamasa-masang patong na nagpapabilis ng pagkalawang kahit sa mga bahaging hindi natin nakikita. Tanging fresh water lamang ang kayang tunawin at tuluyang mag-alis ng asin. Kaya naiiwan ang bakal sa mas hindi nakakakalawang na kondisyon. May isa pang mahalagang benepisyo ang paggamit ng fresh water. Kapag wala na ang asin, hindi na madaling kumapit ang moisture sa metal. Dahil dito, mas mabilis matuyo ang kadena na malaki ang naitutulong sa pagpapabagal ng kalawang at nagpapahaba sa buhay ng anchor chain. Bukod pa rito, ang high-pressure freshwater jets ay napapasok ang mga panloob na sulok ng bawat link ng kadena, tinatanggal ang asin, buhangin at mga biological na dumi. Tanging malinis na anchor chain lamang ang pinapayagang ibaba at itago sa chain locker. Kaya ang simpleng paghuhugas na ito ay hindi lang para sa kalinisan, ito ang dahilan kung bakit nagagamit ng ligtas ang anchor chain sa loob ng maraming dekada. Nakita mo na ba yung bangkang kayang gawing lupa ang ilog? Ito ang tinatawag na diving bell boat.
Isang kamangha-manghang sasakyan na espesyal na ginawa para kunin ang mga nawalang gamit sa ilalim ng ilog o kanal. Una, tinutukoy nila kung saan eksaktong nasa ilalim ng ilog ang nawawalang bagay. Pagkatapos, pinipush ang control panel at ang malakas na hydraulic system ng bangka ay dahan-dahang ibinababa ang isang malaking bell-shaped na estruktura sa tubig. Dito nagsisimula ang magic. Ang puting tubo na nakakabit sa bell ay nagsisimulang mag-pump ng compressed air. Habang parami ng parami ang hangin na pumupuno, tumataas ang pressure at unti-unting napupush palabas ang tubig sa loob ng bell, kaya unti-unting nagiging tuyo ang ilalim ng ilog. Pero hindi pa agad pwedeng pumasok ang mga manggagawa dahil iba ang pressure sa loob ng bell kumpara sa labas. Dapat muna silang pumasok sa isang pressurized chamber para ma-adjust ang kanilang katawan, katulad ng mga diver na pumapasok sa decompression chamber. Kapag na-adapt na nila ang pressure, pwedeng silang pumasok sa loob ng dry na underwater room at maghanap ng mga nawalang gamit. Para bang naglalakad sila sa matigas na lupa, dahan-dahan nilang hinahanap at kinukuha ang mga bagay, tapos ikinakabit ito sa crane para ligtas na maiangat pabalik sa bangka. Para bang na-drain ang buong ilog, naging matatakbuhan na lupa ang ilalim nito at ang mga mahahalagang bagay na nawawala sa tubig ay natatanggap ng ligtas at mabilis. Isipin mo nga, kung ano man ang nahulog mo sa ilog, ganoon kadaling makukuha ito pabalik. Ano kaya ang gusto mong kunin munang ma-recover?